Si Nero na Imu ang nakakain ng primordial devil fruit at siyang nag-create ng iba pang mga devil fruit na nakain ng iba pang devil fruit users ngayon. Ngayong na-reveal na nga ang identity nitong si Imu Sama ni Saint Nero na Imu, ang panibagong tanong, ano nga bang kapangyarihan niya? Isa nga ba siyang devil fruit user, isang devil, o baka naman mismong ang konsepto ng devil fruit ay nanggaling sa kanya? At ang nakita natin na devil na may tail, na may napakaraming black clouds na may mga mata at napaka-unique na design, yun na nga ba talaga ang kanyang tunay na anyo o baka naman isa lang yon sa kanyang mga forms? At ang isa sa pinaka hindi masyadong nabigyan ng pansin sa revelasyon na yon, hindi nyo ba nahalata? Napakalaki ni Imu. Kumpara sa ibang mga giants sa loob ng Horus Castle, parang isang napakalaking higante din niya on par kay Loki. Matapos nga ang grand reveal sa final antagonist ng One Piece sa hinaba-haba ng panahon, sobrang dami ngayon ng samot-saring mga theories, mga analysis tungkol dito kay Nero na Imu. At unang-una na dito guys ay ang kung ano talaga ang kanyang ability. Nakalagay sa powers niya sa information box na nakita natin sa latest chapter, ang power na nakalagay doon ay Devil Fruit. Pero ang tunay na translation guys, ang nakalagay talaga doon ay may apostrophe. Hindi Devil Fruits, kung hindi, Devil's Fruit. Simpleng bagay na yun guys, pero kung hindi nyo masyadong nagets, ang meaning kung Devil Fruit ang nakalagay doon ay napaka-vague. Pataas ang tsansa na pwedeng Devil Fruit yon na hindi pa nare-reveal, pero ngayon after ng official translation scans mula sa TCB scans, ang pinaka-trustworthy na translator ng mga manga panels, nakalagay dito na ang power niya ay Devil's Fruit. Meaning, ito ang fruit ng demonyo. Hindi ito basta-basta devil fruit lang. Kaya chances are, ang theory na itong si Imu ang pinagmula ng mga devil fruit ay possible na magkatotoo. Dahil kung ang nakain nga niya ay ang devil's fruit, maaring yun ang primordial na devil fruit. At mula sa ability na yon, doon nag-sprout ang iba pang mga devil fruits na nakain ng ibang individuals. Rason kung bakit sa kanyang pinaka-superior na ability. Napakarami na ng mga theories na na-create before tulad na lamang ng possibility na ang mga devil fruits na ito, tulad na lamang ng sinabi ni Shanks before na possible daw meron daw isang kwento haka-haka noon na ang mga devil fruits ay nagmula sa mga sea devils na nagmanifest lamang ng kanilang will at naging mga prutas na pwedeng makuna ng kapangyarihan ng makakakain nito. However ngayon, after ng grand reveal ni Nero na Imu, magbabagong konseptong yon. Especially since nandito na mismo ang detalye, kailangan na lang nating intindihing mabuti. Ang power ni Imu, hindi devil fruit ability, kung hindi devil's fruit talaga. Kung paano ito nagwo-work, I think wala pa tayong gaanong info sa kung paano natin yun i-explain. Pero ang pinaka naiisip ko dito guys, possible na nakain niya ang primordial devil fruit ang magbibigay sa kanya ng ability na mag-create ng iba pang mga devil fruits, kaya naman ang tawag sa ibang devil fruits ay devil fruits nga, unlike ng power niya na devil's fruit. Rason din siguro yun guys kung bakit merong theory tayo na hindi tinatabla ng double reverse ang mga users nito. Ngayon naman dumako tayo guys dito sa form nitong si Imu. Ang tanong, ito nga ba talaga ang kanyang true form? Ang sagot, chances are hindi talaga ito ang kanyang tunay na form. Possible na ito ay ang kanyang hybrid form, hindi ang kanyang original na itsura, at hindi din ang kanyang Zoan form. Dahil kung tatandaan nyo guys, before mag-appear nitong si Imu sa pinakatuktok ng Horus Castle, nagsimula muna siyang mag-transform sa loob ng throne room. Medyo maliit pa siya doon, na unti-unti may nakita tayong tumubong pakpak, lumaki siya ng unti-unti at sa pagsabog ng Conqueror's haki niya, nakita na nga natin ang revelasyon ng kanyang identity. Pero kung babalik tayo noon sa nangyaring pag-infiltrate ni Sabo sa Marijoa, iba ang kanyang Zoan form. Literal na napakalaki, ang silhouette noon napakalayo din sa itsura nitong si Imu na nakita natin sa Elbaf, na nangangahulugan na hindi talaga ito ang tunay na itsura ni Imu. Chances are hybrid nga lang ito guys, hindi ang Zoan form na nakita ni Sabo noon sa loob ng kanyang room, at hindi din ang form na ginagamit niya tuwing naglalakad siya na nababalutan ng cloak na nakikita lang natin ay ang kanyang silhouette.
This might also be the reason kung bakit napaka-unusual ng kanyang design, napaka-unique, para bang wala siyang pinanggalingan sa kahit na anong race na nakita natin before. Hindi Fishman, hindi Lunarian, hindi kung ano-ano pa. So possible na pwedeng ito ay kanyang hybrid form o baka naman isang devil talaga si Emu na nag-descend sa Earth at ito ang kanyang itsura. Ngayon, dumako naman tayo guys dito sa binanggit ko nga na hindi gaanong napansin ng napakaraming readers, napakaraming fans. Hindi normal ang size nitong si Emu. Nakita naman natin guys, noong pumupunta pa itong si Loki sa Orust Castle bago mangyari ang problema, ang trahedya sa loob nito na ang pagkamatay ng former king na si Harald. Nagmumukhang normal na mga tao lamang maging itong si Loki sa loob ng Orust Castle. Dinisenyo talaga ito, binuo at ginawa ito para sa mga pure, ancient giant warriors. Kaya nga kung titingnan natin si Loki sa panel na ito, napakaliit lang talaga niya kumpara sa Orust Castle. Pero kung nakita nyo guys, ang final page, ang final panel na inire-reveal doon nitong si Nero na Emu, napakalaki niya. Kung titingnan natin mabuti, kumpara sa pinakatuktok ng Orust Castle, sa mismong apex ng tower na yon na tinutungtungan niya, sobrang laki niya. Mas malaki pa siya maging sa bintana ng Orust Castle na kung saan kung ididikit natin si Loki guys, hindi pa siya mas malaki sa bintana ngayon. Which means, hindi naglalayo ang size nila nitong si Emu. At nangangahulugan lang yon na kumpara sa normal na mga higante, mas malaki pa rin itong si Emu. However, as for this part, hindi naman siguro natin ito dapat ipagtaka. Especially since hindi nga natin alam kung anong race nang galing itong si Emu. Pangalawa, possible din na hybrid form niya ito kaya medyo malaki ang kanyang size. Or baka isang ancient giant warrior din talaga si Emu at nang makain niya ang primordial devil fruit or nang ma-acquire niya ang power ng devil's fruit, doon siya nag-turn sa pagiging isang devil. Rason kung bakit na-retain niya ang kanyang size, kung bakit nagmumukha talaga siyang malaki para sa Orust Castle. Dahil kung iisipin nyo guys, nang mag-appear pa lamang itong si Emu sa loob ng throne room, sobrang liit niya talaga. Parang langgam lang siya kumpara sa pentagram, kumpara sa magic circle. However, nang mag-transform nga siya, unti-unti nakita natin lumalaki siya at nagkakaroon siya ng pakpak. Hanggang sa lumabas na nga siya ng throne room at doon na siya tumungtong sa peak ng Orust Castle kung saan doon siya natin nakitang i-reveal. Kung ikukumpara din natin guys kung gaano kalaki, kung gaano ka-massive, kung gaano ka-enormous ang magic circle nitong si Emu kumpara sa iba pa, literal na magmumukha silang mga langgam. Ang ginamit ng mga magic circles ng mga Gorosei sa Egghead, ang ginamit ng magic circles ni Shamrock, ni Gunko at ng iba pang mga Holy Knights sa Elbaf, normal na size lang guys. Pero pagdating dito kay Emu, ang pentagram na ginamit niya para mag-teleport at mag-appear sa Elbaf Kingdom, hindi lamang nag-uumapaw ang Evil Conqueror's Haki, makikita din natin na sobrang laki talaga nito. Hindi lang nito nilampasan ang size ng Orust Castle, binalot pa nito ang buong West Village. Pero dito na guys nagtatapos ang ating analysis video for today. But don't worry, ngayong week din guys, i-release pa natin ang napakarami nating analysis and theories tungkol dito kay Nero na Emu at sa kanyang ability, kung ano ang kanyang race, kung sino pang ibang karakter na may koneksyon sa kanya. Since may chapter break ngayon, pupunan muna natin ang oras na hindi pa magkakaroon ng bagong chapter para hindi kayo mainip. Kaya naman stay tuned, siguraduhin yung naka-like, nakasubscribe at naring yun ang bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.